Ma, kung di ba nawala si Papa at ang mga kuya ko, iba kaya ang buhay natin? Napatingin si Lizelle sa kanyang anak. Si Lily, ito ang bunso sa quadruplets dapat na anak niya. Pero ang tatlo ay wala na. At sinamahan na rin ang kanyang asawa. Kaya ang tanging naiiwan na lang sa kanya ay si Lily. Ang tanging nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa kanya na lumaban sa buhay. Kung wala kasi ito ay matagal niya nang sinukuan ng lahat. Maghugas ka na lang dyan ng kamay, anak. Sabi niya sa anak. Hindi na ito umimik pa at mukhang naintindihan agad na wala siya sa mood. Matapos nitong maghugas ay umupo na ito sa katapat niyang upuan. Hapunan na. Sabay nilang pagsasaluhan ang simple niyang nilutong ulam dahil yun lamang ang nakayanan niya. Habang kumakain, tahimik lang silang mag-ina. Siya ang naunang natapos kumain at naghugas ng kamay. Iniwan niya na muna ang anak sa mesa dahil pakiramdam niya ay maiiyak na naman siya. Miss na niya ang kanyang tatlong nawalang anak, pati na rin ang kanyang mahal na asawa. Pero ano bang magagawa niya kung wala na ang mga ito? Kahit na maglupasay pa siya, ay hindi na maibabalik pa ang buhay ng mga ito. Ang tanging niya na lang na magagawa ay maging matatag para sa kanilang dalawa ni Lily. At iparamdam sa anak na hindi ito nag-iisa. Kahit na minsan ay alam niyang ganoon ang nararamdaman nito. Ma, tapos na po ako maghugas. Matutulog na po ako. Napatingin si Lizelle sa pintuan. Nakita niya doon si Lily na nakatayo. Tila ba nahihiya itong lumapit sa kanya. Kaya siya nang pumunta sa anak at mahigpit itong niyakap. Hinaplos niya rin ang pisngi nito. Pasensya ka na anak kung ganito si mama ha? Aniya, pilit itong ngumiti. Nakita niya ang sakit doon. Naiintindihan ko po ma. Alam ko naman po na masakit pa rin sa iyo hanggang ngayon eh. Muli niyang niyakap ang anak. Pero ikaw ang nagbibigay ng pag-asa sa buhay ko. Bago pa kawalan ng anak, ay nagbilin siya dito na matulog ito ng maaga. Meron kasing pasok ang anak niya bukas sa pinapasukan nitong universidad. Napakaswerte niya nga rito dahil sa taglay nitong talino ay nakapasok ito sa isang state university. Kaya naman wala siyang binabayarang tuition. Doon pa lang ay nagpapasalamat na siya. Kaya nga, proud na proud siya kay Lily. Kinabukasan ay maaga siyang gumising para ipaghanda si Lily ng makakain. Dahil nga may pasok ito. Ayaw niyang papasukin ito na walang laman ng tiyan. Pag ganun kasi ay, paano ito magiging masigla sa klase? Good morning, Ma! Masigla nitong bati. Naka-uniform na bagay naman dito. Oh, kain na. Kumain ka muna bago umalis. Ngumiti ito at umupo. Ganon talaga silang mag-ina. May kaunting dramahan, pero babalik din sa dati. Hindi mo ba ginugutom ang sarili mo? Ani Lizelle nang hindi nito tanggapin ang ibinibigay niyang baon. Tumawa lang ito. Ma naman, bakit ko gagawin yun? Eh di nagalit kayo sa akin. Sinamahan pa nito iyon ng tawa. Pero hindi pa rin siya kumbinsido, kaya inilagay niya na lang sa bag nito ang pera. Basta, ayan na! Napangiti na lang ito. Bago umalis ay humalik pa si Lily sa kanyang pisngi. Minasdan na lang ni Lizelle ang anak na paalis. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Si Lily, ito ang dahilan kaya siya nagpapatuloy sa buhay. Samantala si Doña Chanda Fierro ay labis na nababahala dahil sa ninanais ng kanyang mga apo. Hindi siya sang-ayon sa gustong mangyari ng mga ito. Sinabi niya naman na may tinatapos lang siya sa company nila sa Pilipinas. Pero gustong sumunod na mga ito na hindi po pwede. Hindi pwede! Mama, mamaya mo na papirmahan sa akin yan! Pagsusungit niya sa sekretarya. Natatakot naman itong lumabas ng opisina. Matanda na ang kanyang mga apo. At sa oras na malaman ng mga ito ang totoo,
ay tiyak na iiwanan siya ng mga ito na hindi po pwedeng mangyari. Hindi siya pwedeng iwan ng mga ito pagkatapos niya silang palakihin. Sa akin lang kayo. Kayo lang ang alaala ng ama niyo sa akin. Ani Chanda habang nakatingin sa tanawin sa labas na makikita mula sa kanyang kinatatayuan. Ngayon pa ba siya matatalo? Hindi. Sisiguraduhin niyang habang buhay mananatili sa kanya ang kanyang mahal na mga apo. Nawala na sa kanya ang kanyang anak dahil sa babaeng yon, kaya sisiguraduhin niyang hindi mawawala sa kanya ang mga apo niya. I know Lola will be surprised. Natutuwang sabi ni Clifford sa dalawang kuya nito. Hindi kasi nila sinabihan ng kanilang lola na dadating sila. Kaya nga sorpresa, di ba? Hindi nito dapat alam. Napailing sina Clint at Carlo sa sinabi ng kapatid. Ang totoo niyan, si Clifford talaga ang nakaisip na puntahan nila ang kanilang lola sa Pilipinas. Kahit na hindi ito payag. Yun ang unang beses na nakarating sila sa bansang yon. Sa US kasi sila lumaki at nagbinata. Tapos kapag nagbabakasyon sila, ay sa ibang mga bansa naman. I think ayaw ni Lola dito sa Philippines. But she has no choice since nandito ang company natin. Kaya palagi pa rin siyang napunta kapag may mga problem. Kahit nalaki ang tatlo sa ibang bansa, ay marunong pa rin silang magtagalog. Tinuruan kasi sila ng mga kasambahay nila sa US. Dumiretso ang tatlo sa company ng kanilang lola. Paano nalaman ang address? May address na talaga yon sa internet. Pero pagdating naman sa mansyon, ay tinanong nila sa isa sa mga kasambahay nila na matagal na sa kanilang lola. At dahil sa kakapilit nila, ay napilitan na itong sabihin. Dapat ay mansyon sila dediretso. Pero naisip nila na may inaayos nga pala ito, kaya tiyak na nasa company ang lola nila. Hala, sinong tatlong yan? Ang gagwapo naman! Hindi lang nakakapagsalita ang mga triplets ng Tagalog, kundi nakakaintindi rin. Napangiti si Clifford, samantala ang dalawa nitong kuya ay napailing. Alam mo ba kung saan ang CEO's office? Medyo nauutal pang tanong ni Carlo. Hindi masyadong sanay magtagalog. Hindi tuloy napigilan ni Clifford ang sarili. Natawa ito sa sinabi na nakakatandang kapatid. Habang si Clint naman ay pagpipigil ng tawa ang ginawa. Sino po ba kayo? Takang tanong ng babae. Kami ang mga apo ni Lola Chanda. Pakilala ni Clint na mas maayos ang Tagalog kumpara kay Carlo. Nakipag-apir ito kay Clifford. Sige po, dadalhin ko po kayo sa kanya. Sabi ng babae. Sumunod dito ang tatlo. She's still talking to someone. Tumangulang sila. Nang lumabas na ang sinasabing kausap ng kanilang lola, doon na pumasok ang sekretarya na kasunod sila. Sisigawan na sana ni Chanda ang sekretarya dahil bigla itong pumasok, pero natigil siya na makitang kasunod nito ang kanyang mga apo. Mabilis na nagpaalam ang sekretarya niya na lalabas na. Surprise, Lola! Masayang sabi ng bunso niyang apo na si Clifford. Yeah, surprise, Lola. Si Clint, habang si Carlo ay lumapit sa kanya at yumakap. Pilit nang umiti si Chanda sa harap ng mga ito. Doon siya kilala ng tatlo bilang isang mabait na lola. I told you! Pero gusto namin na pumunta dito, Lola. Gustong mapairap ni Chanda dahil sa narinig, ngunit hindi niya iyon magawa. But I already said that. Gusto namin na i-check din ang company. Si Clifford ulit ang sumagot. Let's go to our mansion in here. Aniya sa tatlo. Lola, nasa Pilipinas tayo. Pwede ka magsalita ng Tagalog. Ang bunso ulit na si Clifford. Pilit na lang siyang tumawa sa kaginulo ang buhok ng apo. Okay, apo. Napangiti ito.
Paglabas ng kumpanya, pinasakay agad ni Chanda sa sasakyan ang 3 apo. Natatakot siya na baka may makakita pa sa mga ito na iba. Babalik din tayo sa US. Nakauwi na sila sa mansyon. Sabay-sabay na napatingin ang 3 sa kanya. Gusto pa po namin na magbakasyon dito, Lola. Ani Clifford. Yeah, we want that. Si Clint naman. Ngunit ang akala niyang panganay sa triplets na magiging kakampi niya ay sumang-ayon rin sa dalawa. Pilit nang umiti si Chanda sa harap ng 3. Saglit siyang umisip ng pwedeng idahilan. Your status? How can... Bakasyon na namin. Pwede na, Lola. Makulit talaga ang bunso. Sinigundahan ulit ito ng 2 nakakatandang kapatid. Napapayag tuloy siya. Tuwang-tuwa naman ang 3. Pero hindi niya hahayaan na makita ang mga ito ng kanilang ina. Nang nakakainis na babaeng yon. Let's rest now. Tango ang naging sagot niya. Nang iwan na siya ng mga apo, doon na labis na na-stress si Chanda. She has to do something para hindi makita ng mga apo niya ang ina ng mga ito. Hindi po pwedeng mawala sa kanya ang mga apo niya. Nang umagang yon, naisa na ni Chanda na samahan ang mga apo sa paglabas ng 3. Ngunit may meeting siyang kailangan attendan. Maaga siyang umalis sa mansyon at ibinilin sa mga katulong doon na huwag papaalisin ang kanyang mga apo nang wala siya. Hintayin muna siyang bumalik. Si Lola? Tanong ni Clifford na kakagising lang. Pupungas-pungas pa. Maaga po siyang umalis, sir. Ang sabi po ay wag daw po kayong aalis muna na hindi siya Hindi na niya pinatapos sa sasabihin ng katulong. Kaagad na tinungo ang mga kapatid na natutulog pa sa kwarto ng mga ito. Unang ginising ni Clifford ang Kuya Clint niya. Baaga pa, what's wrong with you? Inis nitong sabi sa kanya. Nakaalis na daw si Lola. Gusto niyo ba ni Kuya na lumabas na kasama siya? Tanong sa kapatid. Mabilis tuloy itong napabangon kahit na halatang gusto pa rin itong matulog. Sunod niyang pinuntahan ang Kuya Carlo nila na kalmado pa rin kahit bigla mong ginising. Anong oras na? Maayos-ayos na ang pananagalog nito. 7 a.m. Kuya. Kumain na muna sila bago bumalik sa kanilang mga kwarto para magbihis at magayos ng sarili. Napagpasyahan ng 3 na sa araw na yon ay maggagala sila. Para di naman sayang ang itinuturing nilang bakasyon na rin. Sa kotse ay si Clifford pa rin ang energetic. Ginamit nila ang isa sa kanilang mga sasakyan. Habang sina Clint at Carlo ay tahimik lang. Ngunit naiintindihan nila ang bunsong kapatid. Sadyang ganun talaga ito. Ang hindi lang nagustuhan ni Carlo ay ang pagkanta-kanta ng kapatid. Kaya naman, medyo na-distract siya sa pagdadrive dahil dito. Napamura si Carlo. Tingin niya kasi may nabangga siya. Natigil din si Clifford sa ginagawa nitong pagkanta. Si Carlo ang unang bumaba ng sasakyan. Hey miss, are you okay? Tanong sa babae na napaupo sa kalsada. Mabuti at ganun lang ang nangyari. Kundi mayayari talaga sila. Ayos lang po ako. Tila ba ito pa ang nahiya sa kanila kahit na ito ang muntik nilang madisgrasya. Dadaling ka namin sa ospital. Si Clifford, mukha kasing di na alam ng Kuya Carlo niya ang sasabihin. Umiling ang babae. Hindi na po kailangan. Mag-ingat na lang po kayo sa susunod sa pagdadrive. Pagtanggi nito. No, kailangan namin makabawi sa'yo. Si Clint naman ang nagsalita. Gumana agad ang utak ni Clifford. Alam ko na. Sama ka nilang sa amin. Tuloy mo kami. Bago lang kami dito. Ngiting sabi sa babaeng aalis na sana, ngunit mabilis niyang nahawakan. Let's go. Pwede mo kami pagkatiwalaan. Di kami masama. Dahil sa sinabi niya, halatang nakampante na ang babae at sumama sa kanila.
What's your name? Tanong ni Clifford. Lily po. Nahihiyang sabi ng babae. Di niya tuloy mapigilan ang mapangiti. Bagay ang pangalan nito dito, parehong maganda. Teka, saan po ba kayo galing? Ang galing, magkakamukha kayo. Triplets, no? Tanong ni Lily. US, and yeah, we're triplets. Si Clint na ang sumagot. Napaawang ang labi ni Lily. So, mga afam kayo? Natawa sila sa sinabi nito. Filipinos kami, pero sa ibang bansa lang lumaki. Napatangulang ito. So parang nagbabakasyon lang kayo dito? Siya naman ang tumango. Mabilis na napansin ni Clifford na naka-uniform pa si Lily. Still studying? College? Oo. Malapit na end of the school year. First year. Napatingin siya sa dalawa niyang kuya dahil katulad lang pala nila si Lily. Same with us, pero tapos na sa school year. Sagot nito na may kasamang paliwanag. Sa isang mall sila tumigil at dahil di nila kabisado doon ay si Lily ang tinanong nila kung may alam ba itong pwedeng puntahan doon. Dahil kay Lily ay nalibang talaga silang tatlo. Marami kasi itong alam. Kung kaya naman, bilang ganti at hingi na rin ang paumanhin sa nangyari kanina, ay inilibre nila ito at binilhan. Kung gusto mo, hatid ka na namin sa inyo. Alok pa ni Clifford kay Lily, ngunit tumanggi na ito at sinabing may dadaanan pa ito. Wala naman silang nagawa kundi ang kumaway na lang sa papalayong si Lily. Nang silang tatlo na lang ay nagkatinginan ng triplets, lalo na si Clint at Carlo. May crush ka na sa kanya? Ani Carlo sa bunso nila. Ngunit mabilis na umiling si Clifford. No kuya, but may something. Napailing na lang si Carlo at Clint. Sobrang weirdo talaga ng kapatid nila. Pero bago umuwi, ay napag-usapan ng tatlo na walang magsasabi sa lola nila na may muntik na silang mabangga. Tiyak kasing mapapagalitan sila nito. Long time no see, Tita Chanda. Nagulat si Chanda sa biglaang pagbisita ni Fred sa kanya. Si Fred ay pamangkin niya sa asawa. Ito ay kasundong-kasundo ng namayapa niyang anak na si Carlos. Hindi nga mapaghiwalay ang dalawa. Sadyang nag-asawa lang ang anak niya, kaya ayon, naghiwalay na rin sa wakas. Ngunit syempre, di nawala ang pagiging matalik na magkaibigan ng dalawa at ang pagiging magpinsan. Sa loob ng maraming taon, hindi siya nito pinakialaman dahil sa perang ibinigay niya rito. Huwag nitong sabihin na ngayon pa ito makikialam. Anong ginagawa mo rito, Fred? Masungit na tanong ni Chanda. Natawa si Fred. Wala pa rin talaga itong pagbabago. Pera, iyon bang kailangan mo? Nawala ang saya sa kanyang muka. Ilang taon rin siyang inusig ng kanyang konsensya dahil sa nagawa niya noon. Hindi. Kung ganon, ano? Huwag mo sinasayang ang oras ko. Naiinis na sabi ng tiyahin niya. Ang mga pamangkin ko, alam na ba nilang totoo? Mabilis itong napalingon sa kanya. Bakit? Sasabihin mo sa kanila? Huwag mong susubukan, Fred. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Banta ng tita Chanda niya. Napailing na lang si Fred. Wala ba talaga kayong awa? Ito naman ang tumawa. Bakit? Naawa bang babaeng yon ang kunin niyang anak ko sa akin? Hindi si Lizelle ang pumatay sa inyong anak. Kaya bakit siyang sinisisi niyo sa pagkawala ni Ka... Mabuti pa! Umalis ka na! Pinutol na nito ang kung anumang sasabihin niya. Matagal munang minasdan ni Fred ang ina ng namayapang pinsan. Hindi habang buhay ay matatago niyo sila at ang totoo. Aniya, sa katuluyang umalis.
Naiwan si Chanda na inis sa pamangkin. Sobrang galit ang kanyang mararamdaman dahil dito. Di ba ito natatakot sa kanya? Pwes, huwag nitong subukan na magsalita dahil sisiguraduhin niyang mayroon itong kalalagyan. Matapos ayusin ang kailangan, ay umuwi na si Chanda sa takot na baka kung saan magpunta ang kanyang mga apo. Pag-uwi ay sinalubong siya ng 3. Nauna ang panganay na si Carlo. "What places do you wanna go?" Tanong niya sa mga ito. Si Clifford na bunso ang nagsalita, kaya marami siyang nakuhang salita mula rito. Pilit na lang siyang ngumiti. Mukhang nag-research ang apo niya. At kung pupuntahan nila lahat yon, ay siguradong matatagalan sila sa Pilipinas. Bagay na ayaw niya. Alam namin marami, pero gusto namin. Dagdag pa nito. Sinang-ayun na naman ang dalawa, kaya wala na siyang nagawa pa. Pagkatapos nila mag-usap-usap, nagpaalam na ang 3 sa kanya na magpapahinga na muna. Lingid sa kaalaman ni Chanda na ang apo niyang si Clifford ay sadyang explorer, kaya nagawa na nitong tingnan ang bawat kwarto sa mansyon kanila lang. At isang larawan ang napulot doon ng binata. Samantala si Lizelle naman ay nag-iintay sa pag-uwi ng kanyang anak. Hindi kasi siya makampante. May bagong gamit ang anak niya, pero hindi niya alam kung saan galing. Hindi rin kasi ito nagsabi sa kanya. Kaya saan? Natatakot siya na baka kung kanino yun nagmula. "Ma!" Masayang bati nito pag-uwi. Medyo pagod siya sa maghapong pagtitinda. Pero dahil dito, medyo nabawasan ang pagod niya. Nayakap din kasi siya ng anak. "Nak, saan galing ang mga gamit mo?" Maayos niyang tanong. Ayaw niya kasing may pag-ugatan ng di pagkakaintindihan. Napatingin ang anak ni Lizelle sa kwarto nito. Ayun ba, Ma? Sorry po kung di ko nasabi sa inyo. Alam niyo kasi kahapon, muntik na ako mabangga. Pero yung 3 lalaki, para makabawi sa akin, isinama na lang nila ako sa mall at inilibre. Pagkukwento nito sa kanya. "Wala naman silang ginawa sa'yo?" Nag-aalala niyang tanong habang hawak ang anak. Ngumiti ito, umiling. "Ano ka ba, Ma? Siyempre wala po. Hindi ko rin naman hahayaan na may masamang mangyari sa akin. Saka po, mababait yung mga lalaki. Bago lang talaga sa Pilipinas." Paliwanag nito. Nakampante na si Lizelle. Pinagbihis niya muna si Lily dahil kakain na sila. Habang kumakain sila ay tahimik lang ang anak niya. Hindi na siya nagtanong pa. Mukha kasing pagod ito sa eskwelahan, kaya ayaw niya nang kulitin pa. Batid niya rin na hindi magagawang magsinungaling ni Lily sa kanya. At lahat sinasabi nito. Nang umagang yon, masayang nagbibenta si Lizelle sa harap ng kanilang bahay. Marami ang kanyang customer dahil sa sarap niyang magluto. Yun nga ang pinakaminahal sa kanya ni Carlos noong nabubuhay ito. Ang sarap niyang magluto. Sayang, hindi na nito natikman pa ang mga luto niya. "Sukli niyo po." Dumagdag pa na magilaw siya pagdating sa kanyang mga customer. Kaya binabalik-balikan din talaga. Di lumilipat sa iba ang mga tao. Minsan pa nga daw ay di bumibili sa iba kapag wala siyang tinda. Labis nga siyang natuwa nang malaman niya yon. "Kayo po, sir. Anong sa..." Natigilan si Lizelle. Napatitig sa lalaki. "Fred?" Gulat niyang sabi. Hindi siya po pwedeng magkamali. Ito lang din ang Fred na kilala niya. Ang pinsan ng namayapa niyang asawa na bigla na ring nawala matapos mailibing ni Carlos. "Lizelle." "Oh, long time no see." Masaya niyang sabi, pero sa mukha nito ay wala siyang makitang saya. Wala pang bumibili, kaya pinapaupo niya na muna ito. Ngunit ayaw nitong pumayag. "Tagal nating hindi nakita." "Kamusta ka na?" Tanong nito.
Tingin niya naman, alam nito at nakarating dito ang nangyari. Okay lang, kahit na nawala ng asawa at mga anak. Eto, lumalaban pa rin para sa isang natira sa akin. Ani Lizelle habang may ngiti sa labi. I'm so sorry, Ano ka ba? Tapos na yon. Alam ko rin naman kinailangan mong mag-move on sa pagkawala ng pinsan mo. Pag-intindi niya rito, matagal bago ito nagsalita. Paano kung sabihin ko sa iyo na... Ma! Sabay silang napatingin kay Lily, nakakarating lang. Mukhang maagang natapos ang klase nito. Oh, nak, ang Tito Fred mo. Pinsan siya ng papa mo. Pakilala niya kay Fred sa anak. Ngumiti lang dito ang dalaga. Nagpaalam na magbibihis muna sa loob ng kanilang bahay. Kamukha mo siya, pareho kayong maganda. Napangiti si Lizelle. Siyempre, kanino pa ba magmamana? May sasabihin pa sana si Fred sa kanya, kaso lang, biglang may mga dumating na customers. Sige, babalik na lang ako. Napatango si Lizelle. Naiintindihan niya na baka may gagawin pa ito at masaya na siya na kahit saglit ay nakakwentuhan niya ito. Sigurado kung saan man nandoon ang asawa niya, masaya to na nagkausap silang dalawa ni Fred. Ma, mukhang mabait po siya. Tumulong na si Lily sa kanya sa pagbebenta. Sumang-ayon si Lizelle sa anak niya. Oo, close na close sila ng papa mo noong nabubuhay pa siya. Napatango ang kanyang anak. Pero mama, mukhang malungkot siya no? Hindi na siya sumagot at nag-focus na lang sa pagbebenta nila. Mukhang naiintindihan rin naman siya ng anak, kaya hindi na ito nagtanong pa. Samantala si Fred ay napapasuntok sa manibela ng kanyang sasakyan. Nakatigil ito sa harap ng kanyang bahay sa Pilipinas. Hindi niya na kinakaya pa. Gusto niya nang sabihin pero hindi niya alam kung paano. At kung sasabihin niya at pupuntahan ni Lizelle ang mga anak, ay matatanggap ba ito ng tatlo? Yun ang mga kinukonsidera niya. Pagpasok sa bahay, doon na siya nangihina na napaupo sa sofa. Paniwalang paniwala si Lizelle at talagang tinanggap na nito na isa lang sa quadruplets na pinagbuntis nito noon ang nabuhay. Naawa siya sa babae. Hindi nito deserve yon. Fred! Sa ilang taon ay palagi niyang naririnig ang mga boses na yon na nanggagaling sa kanyang pinsan. Gusto nitong magsalita na siya pero hindi niya nakaya. At yun ang dahilan kaya matagal na siyang hirap makatulog at palaging binabangungot. Carlos, I'm sorry. I'm so sorry. Tangi niyang nasabi. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Napahawak din siya sa kanyang dibdib. I'll make it right. Sabi niya na lang. Nawala na ang mga boses at nagawa niya ng kumalma. Habang si Carlo, Clint at Clifford ay kasama ang kanilang lola. Papuntang Boracay. Yun kasi ang una nilang gustong puntahan. Walang magawa ang Lola Chanda nila sa kanilang gusto. Gumamit pa nga sila ng private plane para lang makapunta doon. Ngunit pagkarating doon, hindi alam ni Clifford pero bigla niyang naalala si Lily. Baka tulala ka dyan? Natatawang tanong ni Clint kay Clifford. Todo tukso tuloy ang panganay na si Carlos. Naaalala niyo si Lily. Lily who? Napatingin ang kanilang lola. His crush sa US. Pagsisinungaling ni Clint para sa kapatid. Napatangulang ang matanda at muli itong tumalikod. Mas lalong tinukso ni Clifford ng dalawa niyang kuya pero di niya na lamang inalala. Hiling niya lang ay magkita pa sila ni Lily dahil magaan ang loob niya rito. Pumunta si Fred sa mansyon ng tita Chanda niya. Ngunit ayon sa mga katulong ay nagbabakasyon ito kasama ang mga apo.
Sayang, kung kailan handa na sana siyang sabihin ang totoo sa 3 binata na kung gaano kasama ang lola ng mga ito. Napapakayumang kamao niya nang umalis doon. Muli siyang nagpunta kay Lizelle na pinaimbestigahan niya talaga para malaman lang kung saan na nakatira ang mga ito ngayon. Ang anak na si Lily ang naabutan niyang bantay. Ngayon, batid niya na kung bakit ang 3 lang na lalaki ang kinuha ng kanyang tiyahin. Iyon ay dahil kamukha ni Lily ng ina nito, habang ang 3 ay kamukha ni Carlos. Teka lang po, tatawagin ko si Mama. Huwag na, itayin na lang natin siya lumabas. Aniya sa dalaga. Kung buhay siguro ang pinsan niya, ay napakasaya ng mga ito. Alam niya na may iniwan rin si Carlos para kung sakaling mawawala ito, ay may matatanggap si Lizelle. Pero mukhang pati yun, nagawa na ng paraan ng tita Chanda niya. Hinintay lang talaga nito na makapanganak ang babae bago pabayaan. Bakit po? Tanong nito sa kanya. Matagal kasi siyang napatitig. Minsan ba, naiisip mo na, paano kung buhay ang mga kakambal mo? Aniya sa pamangkin. Siguro, mas masaya po si Mama kahit wala na si Papa. Malungkot na tugon nito sa kanya. Nawalan tuloy agad siya ng sasabihin. Napakabuti mong anak. Tanging yun ang nasabi ni Fred. Oh, Fred! Bati agad ni Lizelle paglabas nito. Ang anak naman nito ang nagtungo sa loob ng bahay. Nagpaalam muna ang dalaga sa ina bago sila iwan na dalawa. Lizelle, paano kung sabihin ko sa iyo na... Tingin niyo, sino to? Pinakita ni Clifford ang larawan ng kanilang ama na may kasamang ibang babae. Kinuha ni Clint ang larawan sa kapatid. Saka ito pinasa sa Kuya Carlo nila. Ba't di mo tanungin si Lola? Baka kilala niya. Natatakot ako. Hindi to si Mami. Sagot niya sa mga kapatid. Napatayo si Clifford. Niyaya ang mga kuya niya na lumabas muna sila sa kanilang room. Habang ang larawan ay kanyang iniwan sa ilalim ng unan. Wala naman sigurong kukuha noon doon. Ngunit habang lumalangoy, ay tila may napagtatanto siya. Ang babae sa larawan, may kamukha ito. Si Lily. Nagtaka tuloy sina Clint at Carlo dahil ang nagiya sa kanila ang naunang umahon. Samantala, natawa naman si Lizelle sa sinabi ni Fred sa kanya. Hindi masama na i-joke time siya, pero wag naman sana ng ganong joke time dahil talagang hindi siya matutuwa. Fred, ano bang sinasabi mo? Matagal ko nang tinanggap. Nalibing na nga ang mga anak ko sa tabi ng aking asawa. Aniya sa lalaki, ngunit pilit itong nagpaliwanag sa kanya. Lizelle, baliwala ka sa akin. Buhay pa ang mga anak mo. Buhay pa sila, ang triplets mo. Dumating ang mga customers. Napilitan tuloy siyang paalisin na si Fred at sinabing bumalik na lang ito doon kapag nasa tamang pag-iisip na ito. Habang pinanonood si Lizelle na nagtitinda, ay napapakuyom ang kamao ni Fred sa loob ng sasakyan. Ayaw nitong maniwala sa kanya. Paano niya ba ito mapapapaniwala na nagsasabi siya ng totoo at di niya ito niloloko? Sunod siyang nagtungo sa ospital kung saan doon ang anak si Lizelle. Saktong pagdating niya ay nasa labas ang natatandaan niyang doktor na nagpaanak kay Lizelle. Hindi siya pwedeng magkamali dahil nandoon siya kahit na di niya nagampanan ng ayos ang sinumpaan niya sa pinsan na kung mawawala man ito, siya na ang bahala kay na Lizelle. Doktora! Napatingin ito sa kanya. Alam nito na may alam siya. Papasok na sana ito sa sasakyan, ngunit mabilis na napigilan ni Fred. Dok, sandali lang. Nanatili ang tayo nito sa labas ng sasakyan. Anong kailangan mo sa akin? Pinagsisisihan ko ng nagawa ko noon. Di ako pinapatulog pati ang trabaho ko. Nadamay. Wala nang pasyente nagtitiwala sa akin. Halos naiiyak nitong sabi.
Mukhang malapit pa lang itong maging senior. Kung pinagsisisihan nyo na, ay sabihin nyo sa ina ng triplets ng totoo. Saka kayo magpakalayo-layo. Saglit munang hinintay ni Fred ang magiging sagot ng doktor. Sige, para sa ikakatahimik ko at maitama ko ang pagkakamali ko. Napangiti siya sa narinig. Agad niya ring iginaya patungo sa kanyang sasakyan ng doktor. Nakitang-kita niya ang kaba habang nasa loob sila ng sasakyan. Nagulat si Lizelle dahil sa pagbalik ni Fred ay kasama nito ang isang taong hinding-hindi niya makakalimutan. Ang babaeng doktor na nagsabi sa kanya nang siya'y magising na isa lang sa kanyang quadruplets ang nabuhay kasama ang kanyang biyenan. Ngunit anong ginagawa nito doon? Sinaba ba ito ni Fred para lang patunayan na nagsasabi ito ng totoo? Iha, anito sa kanya. Ano hong ginagawa niyo rito? Tanong naman ni Lizelle. Iha, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung nagsinungaling ako sa iyo noon. Di niya alam ang sasabihin matapos ang narinig. Napatingin siya kay Fred na nakayuko lang. Iha, buhay ang quadruplets mo. Hindi lang isang nabuhay sa kanila. Doktora, ano bang Nakay Tita Chanda ang 3. Lumipat ang tingin niya kay Fred. Saglit lamang yon. Tapos ay bumalik din sa doktora. Totoo po bang sinasabi ni Fred? Nang tumango ang doktor, grabing panghihina ang naramdaman ni Lizelle. Gusto nga siyang alalayan ni Fred, ngunit hindi siya nagpahawak dito. Paano nito nagawa sa akin to? Nangihina niyang tanong sa dalawa. Maya-maya pa, lumabas si Lily. Nakita nito ang mama niya na umiiyak, kaya mabilis siyang lumapit dito. Ano pong nangyayari dito? Aniya, habang ang tingin ay nasa 2 taong kausap ng kanyang ina. Tito Fred, bakit po umiiyak si mama? Lito pa ring tanong ni Lily. Ang mga anak ko, nasaan sila? Saan sila dinala? Mas lalong napuno ng pagtataka ang dalaga. Anong sinasabi ng mama niya? Matagal nang wala ang kanyang mga kakambal. Nasaan sila? Pasigaw na tanong ng mama niya. Hindi pa kita madadala sa kanila. Nasa bakasyon pa sila kasama si Tita Chanda. Sagot ng Tito Fred niya. Hanggang sa nagpaalam na ang babaeng kasama nito na aalis na. Pero si Fred ay nanatili doon. Awang-awa siya sa mag-ina. Patawarin mo ako, Lizelle. Hindi ko gustong... Pero ginawa mo! Nakipagsabuatan ka! Galit na sabi ni Lizelle. Pero tutulungan kita, Lizelle. Tutulungan kita na mabawi ang mga anak mo. Ako magsasabi sa kanila ng totoo. Hindi na sumagot pa si Lizelle. Hinayaan na lang din niya na umalis si Fred na nagsabing babalik na lang daw ito kinabukasan. Kung ganun ma, buhay pa po ang mga kuya ko. Ang mag-ina na lamang ang magkasama. Pinagsamantalahan ng lola mo ang aking kahinaan. Pinaniwala niya ako at ng doktor. Naglibing ako ng mga sanggol na hindi ko naman pala mga anak. Tigil na si Lizelle sa pag-iyak at wala siyang ibang nararamdaman ng mga oras na yon kundi galit. Galit para sa biyenan niya. Pero kung magpapakilala po tayo, maniniwala po kaya sila sa atin? Hindi sumagot ang mama niya, pero naiintindihan naman yun ni Lily. Nang sumunod na 2 araw, ay nagpabalik-balik sina Lizelle at Fred sa mansyon ni Doña Chanda. Pero ayon sa mga katulong ay wala pa raw ito doon, pati na ang triplets. Di pa nakakabalik, pero hindi magsasawa si Lizelle na bumalik doon. Babawiin niya ang mga anak na inilayo sa kanya. Kailangan siyang makilala ng mga ito. Ayan, may paparating.
Muling nagbalik si Lizelle kasama si Fred. Nakaharang ang dalawa sa gate ng mansyon. Hindi makakapasok ang sasakyan kung hindi sila tatabi. Anong ginagawa mo rito? Halata ang kaba sa boses ng matanda. Babawiin ko kung anong kinuha niyo sa akin. Matapang niyang sabi rito dahil alam niyang nasa tama siya. Anong sayo? Wala akong kinukuha sayo. Pagtanggi pa nito. Lola, anong nangyayari? Bumaba na si Carlo. Bumaling ang tingin ni Lizelle sa binatang. Alam niyang anak niya. Kamukang kamukha ito ng kanyang namayapang asawa. Anak! Mabilis siyang lumapit dito at niyakap ang binata. Sino kayo? Tanong nito matapos niyang yakapin. Anak, ako ang nanay mo. Pakilala niya sa sarili. Ngunit tumingin lang ang binata sa lola nito. Apo, huwag ka maniwala sa babaeng yan. Patay na ang mami at daddy mo. You have no connection with a woman. Obsessed siya sa daddy niyo. Anito sa apo. Nag-iba tuloy ang tingin ng anak sa kanya. Lumayo rin ito. Anak, ako ang mama mo. Hindi totoong wala na ako. Ang lola niyo, kinuha niya kayo sa akin nung mga baby pa lang kayo. Pinaniwala niya akong isa lang sa inyong apat ang nabuhay. Paliwanag ni Lizelle, pero hindi sumagot ang anak niya. Maya-maya pa, bumaba na rin ang dalawa. Mas lalo siyang naging emosyonal at niyakap na rin ang dalawa. Pero katulad ng una, ay ganon din na naging reaksyon ng dalawa. Huwag kayong maniwala sa babaeng yan. Tingin niyo ba, magagawa ko magsinungaling sa inyo? Tanong nito sa mga apo. Saka nito inutusan ng mga apo na pumasok na sa loob ng sasakyan. Nawala ng choice sila Lizelle, kundi ang tumabi dahil kung hindi ay babanggain sila. Malungkot niyang minasdan ng sasakyan na lula ng kanyang mga anak. Di pa tapos Lizelle. Ani Fred sa kanya habang pinapatahan siya nito. Samantala sa mansyon ay gulong-gulo ang tatlo sa nangyari kanina lang. Ayon sa kanilang lola, matagal nang wala ang kanilang mommy at daddy. Kaya nga ito ang nag-alaga at nagpalaki sa kanila. Pero sino ang babaeng yun kanina na nagpapakilalang sa kanilang ina? At sa larawan na nakita niya, ito ang kasama ng daddy niya. Siyang babae sa picture na kasama ni daddy. Ani Clifford sa dalawa niyang kuya. Naniniwala ka sa kanya? Sagot ni Clint sa kapatid. Pero paano kung hindi magagawang magsinungaling sa atin ni Lola? Putol ni Clint sa kung anumang sasabihin pa ng kapatid. Natahimik tuloy si Clifford. Saka siya lumabas ng silid ng kuya Clint niya. Iniwan niya ang dalawa niyang kuya. Pero bago magtungo sa kwarto kung saan niya nakita ang larawan, ay tiningnan niya muna kung may makakakita sa kanya. Ngunit nang bumalik siya doon, wala nang kahit ano at malinis na ang kwarto. Wala na siyang pwede pang makita na magsasabi kung sino ba talaga ang babae doon. Sir? Nagulat siya dahil paglabas niya ay bumulaga sa kanya ang isa sa mga katulong. Napatingin din ito sa litrato na kanyang hawak-hawak. Matagal na kayo kay Lola? Tanong niya rito. Nakayuko lang ito. Oo, sir. Yung babae kanina, do you know her? Totoo bang obsessed lang siya kay daddy? Hindi ito nakasagot at agad na natiling tahimik. Hindi, sir. Sagot nito nang mag-angat na ng tingin. Then what is the truth? Siya po ang tunay niyong ina. Gulat ang bumalatay sa mukha ni Clifford, pero dinadagdagan pa ng maid ang sinasabi nito. Bukas pag alis ng lola niyo, kukwento ko sa inyong lahat, sir.
Paalam nito sa takot na mahuli sila. Naiwan si Clifford na di alam kung ano ba ang kanyang nararamdaman. Bakit yung nagawa ng lola nila? Samantala sa bahay nila Lizelle ay kinuwento niya sa anak kung ano ang nangyari. Tulad niya ay galit din ito, pero marunong itong umintindi. Di natin sila masisisi, ma, dahil ang lola namin na nagpalaki sa kanila. Di na siya umimik pa, baka kasi kung ano pa ang kanyang masabi. Kinabukasan ay huling balik ni Doña Chanda sa kumpanya para magpaalam na babalik na ulit siya sa ibang bansa. Natatakot kasi siya na baka mapaniwala ng babaeng yon ang kanyang mga apo. Mahirap na, baka hindi sila makabalik ng bansa. Lingid sa kaalaman ng Donya na muli na nga nagbalik si Lizelle at Fred sa kanyang mansyon, na maging ang mga inutusan niyang bantayan ng mga ito ay walang nagawa. Nakapasok pa rin ang dalawa. Mga anak! Naabutan niyang nasa sala ang kanyang triplets. Sa mga oras na yon ay may dala na siyang ebidensya na magpapatunay na siya nga ang ina ng mga ito. Ang mga larawan na kasama niya ang papa ng mga ito. Sana'y paniwalaan niyo ako na ako ang inyong ina. At hindi, wala nang iba. May pakiusap niya nang sabi sa tatlo. Patawarin niyo ako kung hindi kayo lumaki sa akin. Dahil masyado akong mahina noon. Na nakuha na pala kayo nang hindi ko nalalaman. Ani Lizelle sa tatlo na tahimik lang. Mga sir, she's telling the truth. Siya ang mami ninyo. Napatingin ang tatlo sa katulong na nagsalita. Bumalik ang tingin ng tatlo kay Lizelle. Kung apat kami, asan pang isa? Si Carlo. Si Lily, ang bunso sa inyong apat. Pumasok siya kaya hindi ko na isama. Pero ako ang kamukha niya. Pero kayo ay daddy niyo. Naniniwala na ba kayo sa akin? Tanong ni Lizelle sa tatlo. Ngunit hindi sumagot ang mga ito. Kaya nagsalita ni sa Fred na hindi nagawang magsalita kahapon. Nandoon ako anong gawin ng lola niya yon. Kinuha niya kayo at pinalabas na. Namatay ang tatlo sa quadruplets. Kaya ang bunso lang sa inyo ang natira. Sabi sa apat na tahimik pa rin. So all this time, alam niyo wala na kami? Si Clint. Tumango si Lizelle. Oo, kailan ko lang nalaman ang tungkol sa inyo na buhay pa kayo. Naniloko ako noon at sinamantala ang aking kahinaan at ginamitan ng kapangyarihan. Aniya sa mga anak. Buong akala niya ay wala pa ring magiging reaksyon ng mga ito, kaya labis na saya ang kanyang naramdaman nang lumapit sa kanya ang isa at siya ay niyakap. Mommy! Ani Clifford, ang sarap sa pandinig. Kay sarap marinig ng mga salitang yon. Sunod na lumapit ang dalawang yumakap din sa kanya. Gusto sana ni Lizelle na isama na ang mga anak, pero nagpaiwan ang mga ito sa mansyon. Totoo naman na hindi sasaktan ang mga ito ng kanilang lola. Pero hindi niya pa rin maiwasan ng mangamba dahil paano na lang kung biglang idamay ng matandang yon ang mga apo. Kasi hindi na nito maluloko pa. Yun ang ikinatatakot niya bilang ina. Totoo ba? Totoo bang nanggaling ditong babaeng yon? Pagkapasok pa lang ni Chanda, ayun na agad ang kanyang sinabi. Yes, pero hindi kami naniwala sa kanya. Pagsisinungaling ni Clifford sa kanilang lola. Napangiti tuloy ang matanda. Saka nito nilapitan ang mga apo at niyakap. Walang kaalam-alam na galit na ang mga ito sa kanya. Bukas na aalis. Sigurado, kasama tayo. Matapos kumain sa loob ng kwarto, nag-usap-usap ang tatlo. Tomorrow, she will know na alam na natin. Sabi ni Carlo. Kinabukasan ay maagang pinagising ang tatlo ng kanilang lola. Kumilos naman ang tatlo, pero hindi para sa pagsama nila sa kanilang lola sa ibang bansa.
Let's go! Ani Chanda sa mga apo. Pero nagtaka ito nang mapansin na hindi naman kumikilos ang mga apo niya. Nakatayo lang ang mga ito doon. Why did you do that, Lola? Nawala ang ngiti sa kanyang labi dahil sa narinig. Anong sinasabi mo, apo? Hindi alam kung paano kakausapin ang kanyang apo. Bakit mo kami kinuha sa mama namin? Bakit mo kami nilayo sa kanya? At bakit mo siya niloko na nawala na ang kanyang 3 anak? Si Clint naman ang sumagot. I thought... We lied, gaya na ginawa mo sa amin. Niloko mo kami na wala ng mga magulang namin. Yes, si Dad, he's gone. But our mom, she's still alive and you stole us from her. Mga apo! Ani Chanda sa 3. Sinubukan pang hawakan, ngunit nilayuan siya ng mga ito. Sabay-sabay na hinawakan ng 3 ang kanilang mga gamit. Saan kayo pupunta? To our mom. Sagot ni Clifford. Hindi! Hindi ako makakapayag! Hindi kayo pupunta sa kanya! If you will not allow us, mas lalong lalala ang galit namin sa inyo. Ani Carlo, kaya hindi na nagawa pang pigilan ni Chanda ang kanyang mga apo. Saktong paglabas naman ng mansyon ay naghihintay doon sina Lizelle at Fred. Sinama ng mga ito ang triplets at walang nagawa si Doña Chanda kundi ang magwala. Kung ganon ay nasa lisihan siya. Nalaman ng mga ito ang totoo pero wala siyang alam. Masaya akong makakasama ko na kayo mga anak ko. Ani Lizelle sa mga anak. Ngumiti lang sa kanyang 3. Ang saya, ang sarap sa pakiramdam. Pagdating sa kanilang bahay ay sumalubong si Lily. Na-late kasi ito ng tulog kagabi dahil sa mga ginagawa. Kaya naman, di na isinama ni Lizelle at ginising. You? Halos sabay na sabi ng 3. Kayo? Gulat din na sabi ni Lily. Napuno tuloy ng pagtataka si Lizelle kung anong meron sa mga anak niya. Kilala mo sila, anak? Ani Lizelle. Sila mayong muntik nang makabangga sa akin. Sagot ni Lily sa ina. Natawa na lamang ang 3. Kakambal din pala nila ang muntik na nilang mabangga. Kapatid nila. We're so sorry. Tapos na yun mga anak. Ang mahalaga ay magkakasama na tayo. Masayang sabi ni Lizelle sa kasama-sama niyang niyakap ang kanyang mga anak na buong akala niya talaga noong una ay isa lang ang nabuhay. Sige, aalis na ako. Paalam ni Fred. Hindi, Fred. Pwede mong kwentuhan ng mga pamangkin mo tungkol sa daddy nila. Ani Lizelle, pero tuluyan na talagang nagpaalam si Fred at sinabing babalik na lang. Paano ang lola mga kuya? Si Lily sa mga kuya niyang di siya lubos makapaniwala na buhay pa pala. She's okay. Don't mind her. Si Carlo na ang sumagot. Sa loob ng bahay nila, tinapos ang pagkukwentuhan. Puntik nang magka-crush si Clifford sa'yo. Doon lang ipinakilala ng 3 ang kanilang mga sarili. Hindi nila nagawa yun noong una nilang pagkikita. Doon lang napagtanto ni Lily na kamukha ng 3 ang papa nila. Noong una kasi ay muntik nga siyang mabangga, kaya hindi niya yun na-realize. It's not crush, kuyas. Like, what is that? Lukos ng dugo? Natawa si Lily at itinama sa Clifford dahil medyo pumalpak ang Tagalog nito. Lukso ng dugo! Masayang pinanood ni Lizelle ang kanyang mga anak, saka siya napatingin sa larawan ng asawa. Siguro kung nasaan man ito ay masaya ito dahil magkakasama na silang mag-iina. Habang si Chanda ay labis-labis na galit ang kanyang nararamdaman. Hindi siya pwedeng iwan ng mga apo niya para sa babaeng yon.
Iniwan na nga siya ng anak niya para dito. Pati ba naman ang mga mahal niyang apo? Kinabukasan ay agad siyang nagtungo sa bahay na tinitirahan ni Lizelle na kailan niya lang din nalaman kung saan ang unang beses na sumugod ito kasama si Fred. Kumuha siya ng 3 tauhan na magsasama sa kanyang mga apo. "Sumama kayo sa akin. We're going back to the US." Ani Chanda sa mga apo. Naabutan itong kausap ng 3 ang kakambal din ng mga ito. Ang babae, nakamukhang kamukha ng ina nito. "No, Lola. Hindi kami aalis." Sagot ni Clifford. "Just say sorry kay Mommy." Dagdag pa nito. Tumawa lang naman si Chanda. "Oo nga po. Huwag niyo nang kunin pang mga kuya ko. Maawa naman kayo sa amin." Ani Lily. Uminit ang ulo ni Chanda. Lumapit ito at pinisilang pisngi ng dalaga. Doon na nakita ng triplets ang totoong ugali ng kanilang lola. Maya-maya pa ay nakabalik na si Lizelle na bumili lang saglit. "Anong ginagawa niyo rito?" Galit na tanong sa ina ng namayapang asawa. "Ibigay mo sa akin ang mga apo ko!" Sabi nito, pero hindi siya pumayag. "Hindi!" Doon nagalit si Chanda at kinuha na ang barel mula sa isa sa mga tauhan nito. "Ibalik mo sila sa akin!" Umiling pa rin si Lizelle habang kinakamusta ang kanyang anak. "Hindi mo sila!" Hindi na natapos ang sasabihin dahil pinaputukan ito ng matanda sa kanyang tiyan. Gulat na gulat naman ang 3 sa ginawa ng kanilang lola. Habang si Lily ay mabilis na napasigaw. Agad na umalis doon si Doña Chanda kasama ang kanyang mga tauhan. Mabilis na nagsilapitan ng mga tao. May nakatawag naman agad sa ambulansya. "Mama! Mama!" Iyak ni Lily sa loob ng ambulansya kasama ang Kuya Clint niya at Clifford. Kaya naman, 3 lang sa quadruplets ang magkakasama. Dahil si Carlo ay pupuntahan ng lola nito. "Mama!" Hanggang ospital ay panayang iyak ni Lily. Niyakap na nga ito ni Clifford upang patahanin, habang si Clint ay napapasuntok sa pader. Hindi pa nga nila nakakasama ng matagal ang kanilang ina. Hindi talaga niya mapapatawad ang kanilang lola. Wala na siyang pakialam kahit na ito pa ang nagpalaki sa kanila. Sandali pa ay dumating na si Fred sa ospital. Kung alam niya lang sana na mangyayari, ay di niya na muna iniwan na mag-iina. Pero may kinailangan lang kasi siyang ayusin. Habang nasa labas ng OR, ay napapadasal na lang ang mga ito. Samantala si Carlo kasama ang mga pulis ay tinungo ang mansyon ng kanyang lola. Nakita niya na ang tauhan nito doon, kaya alam niyang nandoon ito. Mabilis na pinusasa ng mga pulis ang tauhan. Samantalang siya ay tinungo na ang 2 palapag ng mansyon na alam niyang doon nagkakwarto ang kanyang lola. "Wag!" Mabuti na lang at mabilis siyang nakalapit at naagaw dito ang baril bago nito maiputok sa sarili. Sakto namang pasok ng mga pulis na manghuhuli dito. "Kung nagsorry na lang kayo." Ani Carlo sa lola nila pero wala itong naging sagot. Tulala lang. Tiningnan siya pero saglit lang. O baka sadyang di nito alam kung paano na sila kakausapin. Masakit para sa kanya na ipakulong ang taong nag-aruga sa kanila ng ilang taon. Pero mas magiging masakit kung ito ang magiging dahilan kung mawawala ang ibang taong mahal din nila. "Carlo, apo ko!" Nang nasa hagdanan na sila, doon na ito nagsalita. "Bumalik na tayo sa US, sa dati. Just like before, we're happy." Nanatiling seryoso ang kanyang muka. "Just say sorry to our mom." Ngunit tumawa lang ito at piniling magpadampot na lang sa mga pulis.
Matapos umalis ng sasakyan ng pulis kasama ang kanyang lola at ang mga tauhan nito, kaagad din na umalis doon si Carlo para puntahan ang kanyang ina at mga kapatid. Pagdating sa ospital, sumalubong sa kanya ang tatlo na naghihintay pa rin. Ligtas na ang pasyente, sabi ng doktor na kalalabas lamang. Nakahinga na siya ng maluwag dahil doon. Tumigil na si Lily sa pag-iyak nito. Magsasampa kayo ng kaso sa lola niyo? Tanong ni Fred sa mga pamangkin nito. Yes. Si Clint ang unang sumagot na sinigundahan naman ng tatlo. Napatango na lang tuloy siya. Pati nga raw ang doktor na kasabwat noon ay kasali para di na daw nito maulit pa. Tinanong nga niya kung pati siya, pero hindi na raw dahil tinulungan niya ang ina ng mga ito at maging testigo na lamang siya. Napangiti si Fred. Nagbalik talaga ang tatlo para ipaglaban ang kanilang ina na hindi nagawang lumaban noon. How can you do this to me? Pagkatapos ko kayong... Kayo ang pumili nun dahil kinuha niyo kami. Putol agad ni Carlo sa kung anumang sasabihin ito. Dinalaw nila ito sa kulungan. Mukhang nasa ayos naman itong pag-iisip dahil nagagawang makipag-usap sa kanila. Hindi na kasi dapat kayo nagpunta dito. Dagdag pa ni Chanda. Kaya siguro talaga pumunta kami para malaman ang totoo at maipagtanggol ang mami namin. Sagot ni Clifford na tinawanan lang ng lola nila. Masakit po para sa amin dahil minahal namin kayo. Pero mas masakit ang ginawa niyo sa mami namin. Dagdag niya pa. Kaya ipagpapalit niyo na ako sa kanya? Tanong sa mga apo. Gusto lang namin na pagbayaran niyo ang ginawa niyo. Paano kung napatay niyo si mami? Tawa lang ulit. Eh di mabuti, para sa akin ulit kayo. Bago pa kung anong masabi nila, ay napagpasyahan ng triplets na umalis na doon. Baka kasi hinahanap na rin sila ng kanilang mama. Wala namang nagawa si Chanda para pigilan ang kanyang mga apo. Dumiretso ang tatlo sa ospital kung saan di na nila sinabi pa sa kanilang mama kung saan sila magpunta. Baka kasi mas stress pa to. Alam na rin naman ito ang tungkol sa gagawin nilang kaso. Alam niyo ba kung bakit galit na galit siya sa akin? Pinokus ng apat ang kanilang atensyon sa kung anong ikikwento ng mami nila. Muntik na akong mabangga noong ipinagbubuntis ko kayo. Pero iniligtas ako ng daddy niyo, kaya siyang nabangga. Gulat na gulat ang quadruplets. Kaya ako ang sinisisi niya sa pagkawala ng daddy niyo. Dagdag ni Lizelle. But it's not your fault. Si Clifford, napangiti na lang siya. Maya-maya pa ay pumasok na si Fred na sinabing marami daw tetestigo sa biyanan niya dahil sa sobrang dami na rin daw ng taong naagrabyado nito. Gusto namang maawa ng triplets sa kanilang lola. Pero ngayong nalaman nila kung gaano ito kasama ay hindi nila magawa. May batas at kailangan itong magbayad doon. Ilang araw pa ay nakalabas na si Lizelle at ang mga anak niya ang nagsilbing tagapag-alaga niya. Bago tuluyang umuwi sa kanilang bahay, ay dumaan na muna sila sa sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang asawa. Ngayon lang kami dito. Ani Clifford. Bago umalis, ay hinayaan na muna niya na mag-moment ang kanyang tatlong anak. Saka sila tuluyang umuwi. Salamat Fred sa paghatid sa amin. Pasasalamat niya sa lalaki. Tumango lamang ito. Doon na muna rin daw ito matutulog para mabantayan sila. Matapos ang maraming araw, ay dumating na rin sila sa araw ng hearing sa korte. Pero anong oras na, hindi pa rin dumadating ang kanilang lola. Laking pagtataka tuloy ng tatlo. Hanggang sa narinig na lang ni Carlo mula sa isa sa mga pulis na tinapos na daw pala nito ang kanyang buhay. Bago makarating doon ay binaril ang sarili. Nang malaman yon ng kanyang mga kapatid,
ay hindi nito nagustuhan ang ginawa ng lola nila. Bakit mas pinili nito iyon kaysa ang harapin ang kasalanan nito? Bakit? Gustong maging masaya ni Lizelle dahil wala ang biyenan niya, pero hindi niya magawa. Mas mabuti kasi sana kung pinili nitong harapin na lang ang mga kasalanan kaysa tapusin ang sariling buhay. Pinakita lang nitong duwag talaga ito. Lizelle, may kailangan kang malaman. Ani ni Fred na bigla nilang tumabi sa kanya. May magsasalita pa sana laban kay tita. Yung nakabangga kay Carlos. Si tita raw ang nag-utos sa kanya dahil gusto niyang mawala ka na sa buhay ng anak niya. Gulat na gulat siya sa nalaman. Kung ganun pala, bakit siya ang sinisisi nito? Kung ito pala mismo ang pumatay sa anak, at bilang kapalit, kinuha din ito ang mga anak niya. Mahina na lang siyang natawa at di na pinaalam pa sa mga anak ang katotohanan yon. Pero narinig pa rin pala ni Clifford na na-speechless na lang. Dahil doon, ang hearing na lang na itinuloy ay ang tungkol sa doktor na marami na rin palang ginawa ng ganon. Hindi nagtagal yon at nahatulan din agad ito ng ilang taong pagkakakulong dahil sa dami ng evidence at testigo laban dito. Di naman makapaniwala sina Carlo, Clint at Clifford na bago pala mawala ang kanilang lola ay may sinabi ito sa abogado. Ibinibigay na nito ang lahat sa kanila, pati ang pera noon na para sa mami nila nang mawala ang kanilang daddy. Inisip na lang nila na kahit gaano ito kasama, ay mahal na mahal sila bilang mga apo. Bilang panganay na apo, si Carlo ang bagong nangasiwa ng kumpanya dahil hindi rin naman talaga mapupunta iyon sa iba, kundi sa magkakapatid lang. Kahit na 18 years old pa lang, ay malugod siyang tinanggap ng mga empleyado bilang bago nilang CEO, na pinangako naman na gagampanan niya ng ayos kahit na nag-aaral pa rin siya. Naging advanced din naman talaga ang aral niya. Proud naman sina Clint, Clifford at Lily sa kanilang kuya, lalo na si Lizelle. Proud na proud ito sa kanyang anak. Pero ang mga kaklase ni Lily nang minsan itong ihatid ng mga kapatid, hindi makapaniwala na may mga kakambal pala siya na 3 nagagwapuhan pa. Nangako naman ang mga kuya niya na hindi papatol sa mga babaeng yon. Teka mga kuya, hindi pa ba tayo uuwi? Birthday ngayon ni Mama, hindi na nga natin siya nabati kanina eh. Ani Lily sa mga kapatid. Maging siya kasi ay nakalimutan. Di naman namin kalimutan, may surprise lang talaga kami sa kanya. Si Kuya Carlo niya, habang ang dalawa niyang kuya ay nakangiti lang. Bumili muna sila ng isang cake, tapos sa mga pagkain daw ay na-deliver na sa bahay, kaya naman sila na lang talaga ang hinihintay. Happy birthday to our beautiful mother. Kakapasok pa lang pero yun na agad ang bati nila dito. Napatakip sa bibig ang kanilang ina. Pero sana ako na lang ang pinagluto nyo, para less. It's your birthday, kaya hindi ka dapat namin pahirapan. Napangiti na lang si Lizelle sa narinig. Pinaghila pa siya ng anak ng upuan kung saan siya umupo. Masaya sana kung nandoon si Fred na tumulong sa kanila para mabuo. Pero lumayo ito. Siguro, bumalik lang talaga ito para tulungan sila. You blow the cake na, Ma. Matapos mag-wish, ay binlow na nga ni Lizelle ang kanyang cake. Ano pong winish mo? Pangungulit na mga anak niya, lalo na ang 3 lalaki. Na hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay. Matapat niyang sagot. Ngumiti lang ang mga ito. Matapos nilang kumain, ay kanya-kanyang toka ang 3. Pero sa paghuhugas ng pinggan, ay si Lily. At nang matapos sa mga lalaki, ay tutulong din dapat sa kanilang bunso. Pero hindi ito pumayag. Nagpunta na lang sila sa may sala para tingnan doon ang mga bagong pictures at luma. Kamukhang kamukha pala talaga tayo ni Daddy. Oo naman. Tumabi si Lizelle sa mga anak niya.
Pero, sino ba yung babae sa picture na kasama ni Daddy? Si Clifford. Yun ang babaeng gusto ng lola niyo para sa daddy niyo. Pero may sarili na yung pamilya. Napatangu-tangu na lang ang tatlo. Ano pong pinag-uusapan niyo? Si Lily na kadarating lang. Kung gaano kayo kaganda ni Mama. Si Carlo ang sumagot. Pulang-pula tuloy ang pisngi ng bunso. Sama-sama nilang minasdan ang mga larawan. Sana, hindi na talaga tayo magkakahiwa-hiwalay pa. Bago matulog, ay nag-family group hug na muna sila. Nang sumunod na mga buwan, ay inayos ng triplets ang pag-transfer nila sa Pilipinas. Dahil wala na silang balak na bumalik sa ibang bansa para mag-aral. Ang tagal na nilang nawalay sa mami nila at ayaw na nilang madagdagan pa yon. Kaya kahit ayaw nito na gawin nila yon, ay ginawa pa rin nila. Oh, Ma! Isang araw, nagulat ang quadruplets nang umuwi silang umiiyak ang kanilang mama. Lumabas kasi sila saglit para ibili ito. Ayaw kasi nitong sumama para naman daw makapag-bonding sila ng 4 lang. Ma, okay ka lang po? Si Lily habang yakap na ang kanilang ina. Napanaginipan ko lang ang papa niyo. Anito at nagpunas ng luha. Nakahinga na ng maluwagang 4. Akala naman kasi nila may kung ano nang nangyari. Ibinigay na kay Lizelle ng mga ito ang kanyang pasalubong na labis niya namang nagustuhan. Napatingin siya sa likuran ng mga anak at parang nakita niya doon ang asawa. Napangiti na lang siya. Pinagbihis niya na muna ang mga bata. Sumunod naman ang 4, kaya naiwan siya sa sala. Kung saan pala sila nakatira? Sa bagong bahay na mas malaki at talagang magiging komportable sila. Gumaan na ang kanilang buhay. Gusto rin kasi ng triplets na maranasan niya at ni Lily ang buhay na naranasan ng mga ito. Para tuloy kay Lizelle, ang swerte niya talaga sa mga anak niya. Ang swerte-swerte niya. Ang mga ito rin talaga ang kanyang tunay na yaman. 3 taon na ang lumipas at graduate na sa kolehiyo ang quadruplets ni Lizelle. Si Carlo ay sa kursong Business and Management. Si Clint naman ay Civil Engineering. Si Clifford ay Mechanical Engineering. Habang ang bunso sa 4 ay Hotel and Management. Proud na proud siya sa mga anak dahil sa kanilang napagtagumpayan ang hamon ng kolehiyo. Tulad din naman niya noon, pero masyado lang talaga ang mababa ang tingin ng ina ni Carlos sa kanya dahil sa isang restaurant lang siya nakilala ng anak nito bilang isang chef. Let's celebrate mga anak! Aya niya sa mga anak pero tumanggi ang mga ito at sinabing magpicture muna sila ng marami para sa memories daw na sinunod niya naman. Nahiya pa nga siya nang makisuyo ang mga ito para lang makunin sila ng magkakasama. Nagulat si Lizelle nang suotan siya ng medal ng mga anak. Ang suot nila kanina ay nasa kanya na ngayon. Saka sila muli nagpicture pero pa-selfie naman. Ang lawak ng ngiti sa kanilang mga labi. Kita ang saya sa kanilang mga muka. Ang sayang di na mawawala pa dahil di niya nahahayaan na may sumira at may maghiwalay sa kanya sa mga anak. Nasanay na rin siya sa pagkain nila sa mga fancy restaurant. Kuya, kunin mo kami sa company pero mababang posisyon lang muna. Napatango siya bilang sagot sa tanong ni Clifford. Oo nga kuya. Segunda naman ni Clint. Basta ako, may kumuha na sa akin. Ani Lily. Ginulo-tuloy ng Kuya Clifford niya ang buhok nito. Nagtawanan silang pamilya. Matapos kumain, ay inayos muna nila ang kanilang mga kinainan na kinasanayan na rin. Pagkagaling doon ay sunod silang nagtungo sa sementeryo para dalawin ang kanilang ama. Kitang-kita ng quadruplets kung gaano kasaya ang mama nila habang nagkukwento dito. Di tuloy nila maiwasan na mapangiti rin. Ngunit bago pa sila abutan ng ulan, ay umalis na rin sila doon. Ma. Napatingin si Lizelle kay Carlo. Nakauwi na sila noon. Because
I already have a girlfriend. Papakilala ko siya sa inyo. Napapalakpak sina Clifford at Clint dahil sa wakas nasabi na ng kuya nila. Sige anak. Nayakap siya ng kanyang panganay. Kinabukasan nga ay isinama nga ng panganay na si Carlo ang girlfriend nito. Pero bago ito dumating, ay nangako na siya na kahit anong klase pang babae, basta mahal ng anak niya, ay di siya tututol. Hindi na siya gagaya pa sa kanyang biyenan at ang pagkakamali ng kahapon. Salamat po sa pagtanggap sa akin. Labis na nagustuhan ni Lizelle ang nobya ng anak na nayakap niya pa ito. Kahit ang nangyari, sumunod na agad ang dalawa na nagpakilala na rin ang kanilang mga nobya. Grabe kung makapang-asar, pero meron din pala. Alam naman niya na darating at darating ang araw na yon. At sa ilang taon na yon simula nang bumalik ang mga ito, ay nakasama niya na ng matagal ang mga anak at masaya na siya doon. Akala niya ay magpapakilala din si Lily, pero wala pa naman daw. Kada araw ay iba-iba ang bumibisita sa kanya. Minsan ay nobya ni Carlo o kaya naman minsan ay kay Clint at Clifford. Lahat tinatanggap niya at walang pinapaboran. Ayon sa mga ito at sa kanyang mga anak, ay wala pa naman daw balak ang mga ito na bumuo ng pamilya at focus muna sa kanilang mga career. Siya naman ay suporta lang. 2 years after, ay sina Carlo at ang nobya nitong si Gail ang una nagpakasal. At nang sumunod na taon naman, ay sina Clint at Chelsea. At ang sumunod pa ay si Clifford at Kiara. Saka lang din nagpakilala sa kanya ng nobyo si Lily. Masaya si Lizelle para sa kanyang mga anak. Pero hindi siya lubos makapaniwala na para hindi sila magkahiwa-hiwalay, ay nagpatayo ng bahay ang mga ito sa kanilang bahay. Dahil malawak naman ang compound. Ayon sa mga anak niya, para magkakasama pa rin sila. Nalabis naman niyang na-appreciate. Halos maiyak pa nga siya. Ganoon kasaya si Lizelle dahil sa kanyang mga anak. Na hanggang ngayon ay patuloy na nagpapasaya sa kanya, pero mas marami na dahil sa kanyang mga apo. Kay Carlo ay 3, habang kanila Clint at Clifford naman ay 2, at kay Lily ay 1. Pero walang nagbago. Sama-sama pa rin sila sa isang compound, kung saan salita ng mga apo niya kung sinong makakasama niyang matulog. Katulad ng mga anak niya, ay mahal na mahal din siya ng kanyang mga apo, kaya wala na talagang mahihiling pa si Lizelle. Masaya na siya kasama ang kanyang mga mahal na anak at apo. Wala na ang Lizelle na pinagsamantalahan ng kahinaan noon, kundi Lizelle Suarez Fierro na lang na masayang ina at lola. Isa pa, alam niya naman na kung